Magandang umaga po uli mga katropa kong maestro. Nandiyan pong katropa ko sa akin na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Sana po kayo naroon sa palag ng mundo. Ako bumuli ay nagpupugay sapagkat isa lang pong araw at dinagdag sa ating pagnabuhay ng ating Panginoong Diyos. Pagod na po ng araw na ay patulong po ito sa ating katawan upang tayo tuloy na lumakas at gumaling at na makapagpagpulit tayo sa ating buhay at magampanan natin yung mga bagay na dapat ating gampanan. Ito yung mga nagawa natin mga kamaling at kulang sa ating mga pamilya. Ako po ay di perfectong tao pero nati ako kayo man ay hindi kayo naging perfecto sa pamilya nyo, kaya tayo ay nagkaganto. Sinawasinaway lang tayo ng Panginoon Diyos para tayo makakapagbago pa, kaya nga tayo binuhay niya pa kasi binigyan niya tayo ng pagkataon para makapagbago. Kaya wag mo natin sayang yung pagkataon na yun. Gawin lang po natin yung dapat natin gawin. Ilinis natin ang ating pagkatao, ilinis natin upang kung dumating natin na tayo harap sa Panginoon, tayo ay may karapatang magmano ng kanyang paraiso. Ayun lang po. Maraming salamat po. Sana po ay makapagbigay ako ng inspiration sa inyo. Dahil tulad nyo, ako din naghahangad na makarecover, mabalik sa normal na buhay. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko, kaya sa palagay ko naman binidinig ng Panginoon Diyos ang panalangin ko kasi andito pa ako, nakapagbigay pa ako ng munting mensahe sa inyo. Tuloy lang po, laban lang, kapit tayo sa Panginoon, hindi na tayo pababayaan. Naniniwala po ako doon. Kaya nga po bigay niya pa tayo para maipakilala niya natin yung mga kabutihan, magawa rin natin ng tama. Maraming salamat po. Hanggang dito lang muna po ulit ang aking munting mensahe. Sana'y maging inspiration din po sa inyo. Once again, minsan pa po ang inyong lingkod, Chris Aki, Reginald Trias Cavite, ay nababati po sa inyo ng isang mapagpalang araw. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa akin. At kung nagustuhan niyo po ang aking munting mensahe, like and subscribe naman po yung aking munting channel para makatulong po kayo sa pag-grow ng aking channel. At ako po na gagawa pa ako ng mas nakaka-inspired na mga short video para sa mga may stroke na mapapagpulot natin para pagpatuloy nila ang kanilang buhay, huwag silang susuko. Susubok lang po ng Panginoon ang ating katatagan kung hanggang saan tayo. Tatapos din po yan. Tulungan niyo po ang sarili niyo kasi hindi po tayo gagaling kung aasa lang tayo sa basta tulungan niyo pong gumaling ang sarili niyo. Mag-exercise po kayo kung kaya lang po ng katawan niyo. May pahingahan naman po pag napagod at medyo masakit na. Pahinga po, huwag niyo pipilitin kasi ganun talaga, utay-utay lang, dahan-dahan. Hindi nakukuha sa biglaan ng paggaling. Mabigat pong karamdaman ng stroke, pero kaya po yan. Yun nga pong kagabi, Christmas party yung company namin. In-invite ako ng mga boss ko, pinapunta ako. Ayun yung kumakanta.
kumpare ko po yun, yung magaling kumanta. Ano po yung nakalatag na rin ang katawan noon, na-stroke din siya. Sabi nga raw ng doktor sa kanya, dali nyo na yan sa hospital, patay na yan. Yun, sa awa ng Panginoon, marami na rin siyang pinuntahang hospital. Pero talagang mahal siya ng Panginoon, binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Ayun, sa Tagaytay, doon siya gumaling. Yun nga lang, malaki talagang inubos. Pero tingnan niya, parang walang nangyari sa kanya. Nagkita kami kahapon, talagang hindi ko napigilan, di pumatak ang luha kasi ganun po talaga tayo mga stroke patient, mga emotional tayo, bababa ang loob. Yun, binigyan niya rin ako ng inspirasyon na wag isusuko. Manalig lang sa Panginoon Diyos. Gagaling din tayo. Basta iwasan lang po yung mga bawal. Kumain lang ng mga gulay masustansya. At uminom ng gamot sa tamang oras. At least yung tulog 8 hours, huwag magpupuyat. Ng maraming tubig. Yan, ganyan lang po. At paano, balik natin yung inyong braso na damage. Tulungan nyo po nung malusog yung kamay, kung alin yung malusog nyo. Tulungan nyo kasi hindi naman talaga makakagalaw yan. Kung may sama kayo sa bahay, pamasama-sahin nyo, tiyagaan lang, unawaan. Advice ko po doon sa mga nag-aalaga, alagaan nyo po kami kasi mahina kami, kayo ang aming lakas. Hindi po na namin kakayanin ang laban na to kung wala kaming katulong. Kung may mga asawa po kayo na tulad ko, ako po nagtatiyagaan po ako ng asawa ko. Siya po yung aking kalakasan ngayon. Kung bakit buhay pa ako. At siya rin yung dahilan kung bakit lumalaban ako. Gusto ko makawaway sa kanya sa mga pagkukulang ko sa kanya. Sabi ko nga po, hindi tayo perfecto, tao lang tayo, nagkakamali, laging natutukso sa kamalian. Kasi andyan si Lucifer, lagi niya tayo tinutukso. At yun, natutukso naman tayo dahil nga may kahinaan tayo. Doon niya tayo tinutukso sa kahinaan natin. Kung saan yung mga kahinaan natin, doon niya tayo tinitira. At dahil di natin nalabanan yun, nagkamali tayo. Kaya ngayon, kahit paano, may ano na po ako, aral na huwag tayong magpadala sa tukso. Hanggat kayang iwasan, isipin natin lagi ang Panginoong Diyos. Huwag tayong papadala sa tukso. Sige po, yan lang muna po. Paalam. Ingat po kayo sa mga kinaroon. God bless.